Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagdingning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. "Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat kayo roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ay napakaganda ng itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Ano yung tinuturo ng Panginoon? Tayo ay magkaroon ng napakalaking pananampalataya sa Kanya. Sapagkat narinig natin sa ating mabuting balita na mayroong isang bata na inaalihan ng masamang espiritu. Pero itong batang tay kakaiba, bakit? Aba, ay nahuhulog sa apoy, nahuhulog sa tubig, ay buhay pa. Di ba ga? Ay anong sabi anong sabi ng isang lalaki? Hindi po ito mapalayas ng inyong mga alagad. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Lahing walang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang mga alagad, nung sinasagawa nila ito, siguro'y meron din silang takot. Bakit? Aba, ikaw ba naman? No. Ay matumba sa apo yung bata, hindi ka katakutan. O di naman kaya ay nakikita nila na yung bata'y nagwawala, sila'y pinagsisidlan din ng takot, baka sila'y saktan. O di rin naman kayo meron silang pag-aalinlangan, makakaya ba namin ito? Kaya nga sabi dito ni Jesus, di ba? Dalhin nyo dito ang bata. Simple lang ang ginawa ni Jesus. Pinagwikaan niya ang demonyo at lumabas ito at ang batay gumaling agad.
Ayun ang tinuturo sa atin dito, simple lamang. Kapag tayo ay nananalig kay Jesus, ibigay natin ang 100%. Amen? Amen? Hindi 50, hindi 80, hindi 99.1, 100%. Bakit? Kasi kapag ibinibigay natin ang ating pananampalataya kay Jesus, na magagawa natin ang mga bagay na imposible, mangyayari yan sa ating harapan. Kaya ginamit dito ng Panginoong Hesus ang butil ng mustasa. Ay wag nating ilagay ang butil ng mustasa dito sa atin sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang butil ng mustasa dito sa Pilipinas, pag lumaki, ay kasing laki ng petsay. No? Ay sa ibang bansa, yung butil ng mustasang iyan, pag yan ay lumaki, ay mas malaki pa sa mahogany. Mas malaki pa yan sa nara. Napakalaki niyan. Sapagkat dito ay tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus, huwag kayong mag-alinlangan sa akin. Kapag sinabi ko sa inyo, gawin nyo to, gawin nyo ito. Ibigay natin ang ating 100% na pananalig, 100% na pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa taong may pananampalataya, makakakita ng himala. Ulitin ko, sa taong may pananampalataya, makakakita ng himala. Balikan natin ang kwento ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Habakuk. Itong unang pagbasa natin ito'y nasulat kung saan ang mga taga-Israel ay ipinatapon sa ibang lugar sapagkat sila'y nakubkob ng mga taga-Babylonia. Kaya sila'y pinatapon sa iba't ibang lugar upang mahirapan silang magsama-sama at hindi makapag-aklas sa mga taga-Babylonia. Kaya nga dito ang ginamit ng Propeta Habakuk ay para kayong mga isda sa dagat, hinuhuli, hiwa-hiwalay. Subalit ano ang sabi ng propeta? Nakita sa kanyang pangitain, may isang tao nakatayo sa isang bundok, makikinig sa anong sasabihin ng Diyos. Anong pinaaalaala dito ng unang pagbasa? Sabi sa atin sa unang pagbasa ay ganito, na ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ng unang pagbasa kung lagi tayong mananatili sa Diyos. Kung mananatili tayong tapat, kung hindi tayo magdududa sa kanyang kapangyarihan, tayo ay maliligtas. Amen? At yan ang tinuturo ng ating mabuting balita. Kaya nga nagtanong ang mga alagad kay Jesus, bakit hindi namin kaya ito? Sapagkat ang mga alagad ay mayroong pagdududa, pag-aalinlangan. Subalit pinapaalalahanan sila ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong pananampalataya. Sapagkat kung ang inyong pananampalataya sa akin ay 100%, yung inyong pagtitiwala sa akin ay 100%, ang mga imposibleng mangyayari sa harapan ninyo. Kung kayo ay may pananampalatayang napakalaki, makakakita kayo ng himala. Sinong gusto makakita ng himala? Taas ang kamay. Pues, kung gusto natin makakita ng himala, ibigay natin ang ating 100% pananalig kay Jesus. Yung arte pinagdiriwang natin ng kapistahan ni Santo Domingo de Guzman. Siya ang tagapagtatag ng Order of Preachers. Kung kayo makakagawi dito sa may Espanya, makikita nyo ang UST, yan. No? Siya ang tagapagtatag ng mga Order of Preachers, mga pari, mga brothers at mga sisters. No? Si Santo Domingo de Guzman ay kilala sa kanyang pangangaral ng tamang aral,
tamang pagkakaintindi sa banal na kasulatan, sapagkat nilabanan niya ang albidyensya. Albidyensya isang heretic teaching, no, sa ating pananampalataya. Kaya siya ay masugid na nangaral ng nangaral. Subalit dumating sa punto sa buhay ni Santo Domingo na siya'y nahirapan na. Bakit? Ikaw baga naman ay mangaral ng mangaral, yung mga tao hindi naman nakikinig sa iyo, aawayin ka pa. Kaya ang ginagawa ni Santo Domingo pagkatapos niyang mangaral at siya'y umuwi sa kanyang kumbento, hinahataw niya ang likod niya. May penitensya ang tawag doon, hinahataw ang likod. Bakit? Bilang pagbabayad puri sa mga kasalanan na ginagawa ng mga tao nung panahon niya. Subalit anong nangyari? Nagpakita sa kanya ang mahal na birhen. At nung nagpakita sa kanya ang mahal na birhen, inabot ng mahal na birhen ang Santo Rosario kay Santo Domingo. At ang wika ng birhen kay Santo Domingo, gamitin mo ito. Ito ang magiging kalasag mo. Ito ang magiging sandata mo para mabago ang mga tao. Kaya, si Santo Domingo, ipinakalat ang debosyon sa Santo Rosario na ginagamit natin araw-araw. Kaya nga napakaganda ng sinabi ni Santo Domingo de Guzman, arm yourself with prayer, not with a sword. Ang dalhin ninyo ay panalangin, hindi ang espada. Isuot ninyo ang kumbabaan, hindi ang magagarang damit. Isang magandang paalaala ito sapagkat si Santo Domingo ipinakita niya sa kanyang buhay kung papaano siya nanampalataya sa Diyos. At sa kanyang pananampalataya sa Diyos, tinulungan siya ng mahal na ina upang mabago ang mga taong nasa mga maling landas. Kaya haray nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito'y, hari nawa, ako at tayo'y mapaalalahanan, ibigay natin ang ating 100% na pananalig, pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus. Sapagkat ang sinumang totoong nananampalataya kay Jesus, ang imposible ay magiging posible. At ang sinumang may buong may pananampalataya ay makakakita ng himala. Amen.